his proven walk before God. Yung talagang subok na lakad niya. Kumbaga yung testimony po niya, mga kapatid. Di ba? Kung bakit sinasabi ko po na dapat ako at ikaw, let us do well like Abel, sapagkat makikita nyo na si Abel, kung paanong si Enoch, sinabi ng Bible, he walked with God, he pleased God sa kanyang naging paglakad, and one of the reasons, according to Hebrews chapter 11, because of his testimony. Di ba? Na siya talaga ay lumakad na kasama ng Panginoon. Alam niyo po si Abel? Ang sabi po ng Hebrews chapter 11, sabay-sabay po, verse number 4, and please try to understand. Kunin niyo po yung punto natin dito. Diba? Ang sabi ng verse number 4, ready, begin. By faith, Abel offered unto God a more excellent sacrifice than Cain, by which he obtained witness that he was righteous. Pag pinag-uusapan po yung righteous, anong pinag-uusapan? Buhay. Anong pinag-uusapan? Lakad. Diba? At ang sabi po, God testifying of His gifts, and by it, He being dead, yet speaketh. When our late beloved Bishop Manny Orara died, hindi ko makakalimutan, this is my message. Patay na, nagsasalita pa. This is about the legacy of BMO. Ilang taon na nawala si Daddy? 10 years. Pero parang kailan lang eh. Hindi nabubura eh. Itong culmination natin, itong conference na ito, legacy po niya yan. Yung every year, except nung pandemic, na partnership na ito, mga kapatid, this is actually undeniably the legacy of PMO. Wala na siya, pero tingnan niyo po, may impact pa ang buhay niya. Di ba? Ngayon, si Nanay Belia, wala na siya sa atin. Nasa piling na siya ng Panginoon. Sa usapang tao malungkot na kung saan gusto ko mang magpakuha kami ng picture, hindi na mangyayari. Gusto ko mang akbayan siya, hindi na mangyayari. Why? Sapagkat nasa piling na siya ng Panginoon. Sa human side, I believe, the family, mauulila sila, mangungulila sila, for sure. Ngayon pa lang, namimiss na nga po natin eh. Di po ba? Mga kapatid, natural. Natural ano po yan? Effect. Being human. Ang kagandahan lang, dahil Kristiyano tayo, alam natin na pwede tayong maging masaya na iisipin nating wala ng sakit si Nanay Belia. Ang mawala sa katawang ito ay mapasapiling ng Panginoon. At alam niyo po, ewan ko po sa inyo, pero sa akin, malakas ang impact ng buhay ni Nanay Belia. Siya po yung tipo ng taong simple, silent, pero yung kanyang, alam niyo po yun, yung kanyang buhay, ang lakas ng impact. Mula pa nung nagsimula ako dito, mga kapatid, in fact, isa siya sa treasurer eh. Napaka-simple lang, napakatahimik lang, mga kapatid. Pero nandyan. Nandyan po siya, mga kapatid. Kaya kumbaga, isa po siya. Isa po siya sa mga nawala na, si Pem, namimiss ko po si Pem, hanggat nandyan ang victory, hindi po pwedeng mabura si Pem. Sa partnership na ito, yan po yung naging bunga ng masasabi po nating lakad at buhay ni BMO. So sa bawat isa sa atin, iiwanan natin ang buhay na ito. Diba? Mawawala tayo. Tatanda at lilipas din tayo. Ngunit merong awiting iiwanan sa inyo. Di po ba? O yung singer meron siyang ganong concept na talagang yung mga awit na nilikha niya, yun ang iiwan niya doon sa tao. Tayo bilang Kristiyano, nung iiwan natin. And Abel, because he did well, yung kanyang, di ba? Sa buhay niya dito sa lupa, isipin niyo po, isa sa pinakamagandang praise na nabasa ko to sa Bible
Di ba? Napakarami po mga sikat sa storya eh. Sikat po si David, sikat po si Solomon, sikat ang napakarami po si Joshua, si Elijah, at magaganda po ang ginawa ng Panginoon sa buhay nila. Pero sasabihin ko po sa inyo, ng isa sa masasabi ko pong grabe ang impact para sa akin at grabe ang ganda ng statement na ginamit na siya, bagamat patay na, ay nagsasalita pa. Kaya pwedeng ang mensahe pala natin ang title, The Walking Dead. Talking Dead pala, oo. Oo. Ikaw, mukontra ka na ngayon sa akin, ha? I stand corrected. Diba? So, ang idea po, yung bang, ikaw, pag namatay ka, kamusta na? Ano ba pakialam ko sa kanila? Kapatid, hindi tayo nilikha ng Diyos na walang pakialam. Nilikha tayo ng Diyos na ang nais niya magkaroon tayo ng impact sa buhay ng ibang tao. And I can say, Pastor George Claridades, my first pastor, hindi may kakaila ang impact niya sa buhay ko. The wife of Pastor George Claridades, my pastor, yung wife niya, si Ma'am Melda Claridades, grabe, ang lakas ng impact niya sa buhay po namin. And then, nung pinagtagpo kami ng Panginoon ni PMO, at siya'y naging adopted father ko, undeniably, malakas ang impact niya sa buhay ko. Diba? Tayo, kamusta yung impact ng buhay natin? Si Abel patay na, pero nagsasalita pa. Diba? The Talking Dead. Diba? Patay na, nagsasalita pa. Ibig sabihin, yung impact ng buhay niya, may legacy na iniwanan po siya. Marami po. Buhay pa, wala nang... Buhay pa, ha? Buhay pa, pero walang impact ang buhay. So mga kapatid, I hope na na-encourage tayo sa message.